Sabi, seryoso te, thumbnail creator, YT manager, SMM is not a video editor. Gusto mong tumusal sahod mo as video editor, then upskill your design, your editing skills, sound design, blah blah blah. Tama ka naman na isang way para tumaas ang sahod mo ay i-level up mo yung editing skills mo. Tama yon. Doon sa video ko, kung papanoorin mo ulit, wala akong sinabi na ang video editor ay kaparehas ng SMM, kaparehas ng thumbnail creator, YouTube manager. Wala akong sinabing ganon. So, siguro panoorin mo ulit. Ang sabi ko, ang ibig kong sabihin, kung hindi mo masyadong naintindihan, no, yung context ng aking video, para madali kang ma-hire, okay? Para makapagpataas ka ng sahod, kasi video editor ka na. Inadyan na tayo, video editor ka na. Walang humahire sa'yo. Video editor ka na, hindi ka makapagsabi sa client mo, sa existing client mo na, gusto kong taas ng sahod. Hindi siya ganun kadali, di ba? Pwedeng, pag nagsabi ka sa client na separate ways kayo agad-agad. Mag-aral ka ngayon ng iba pang skill. So, pwede natin i-consider yung sinabi mo, di ba? Pwede natin i-consider yan. Siyempre, pwede din natin i-consider yung sinabi ko. Mag-upskill ka, maging SMM ka, okay? Daming tutorial dyan. Mag-YouTube manager ka, okay? Kasi na dun ka na alam mo na yung niche ni client, diba? Halimbawa, matagal ka na kay client, lagi-lagi mo nang napapanood yung video niya, alam mo na yung niche niya, diba? Kasi ang isang video editor, kailangan naiintindihan mo yung konteksto, yung mismong tinitinda ni client, diba? So, pag minsan, ako bilang video editor, kapag naghahanap ako ng ibang editing style, nanonood ako ng yung similar na niche sa YouTube, ganyan, para tinitingnan ko kung paano nila i-edit yung ganito. Kasi, lalo na yung sa madadami ng views, kasi yun yung nagwo-work na sa industry. Yun yung madami nang nakukuha na viewers. So, ba't pa ako magpapakahirap na mag-isip kung paano ko de-designan, diba? So, ang nangyayari, nagkakameron ako ng idea, ganito pala yung, ganito din pala yung ganito pala yung ibig sabihin, ganito yung mga jargons nila, ganyan. So, ang ibig ko sabihin, nagkakameron ako ng idea dun sa business ni client. So, nagkakameron din ako kung paano dumami ang views ni client, kasi madaming views yung existing na nagato competitor ni client. So, pwedeng i-apply ko yon sa YouTube channel ni client, kunyari. So, yun. At eventually, hindi mo alam, parang magkakameron ka na ng skill na YouTube manager. Pero again, hindi ko sinasabi na ang YouTube manager ay kaparehas ng video editor. Same thing din with thumbnail creator. Madaming mga video editor na hindi marunong gumawa ng thumbnail. Alam nyo ba yung thumbnail? Ang thumbnail, yung still image na kiniklik natin, yung pipili ka sa YouTube kung alin yung pipiliin mo, pipili pa bago ka magpindot sa YouTube, yung still image, yung hindi gumagalaw. So, yun yung thumbnail. Importante yun para i-click ng isang tao nang manonood yung video mo o yung video ni client mo. Minsan kasi, nakalagay lang dun, kunyari sa resume mo, nakalagay lang sa cover letter mo na ang kaya mo lang gawin ay video editing. Sometimes, talagang, ito napatunayan ko na talaga, pag may nilalagay kang marunong ka ng graphics, yung thumbnail creation nga, ganyan, malaking hatak nun. Malaking hatak nun para ikaw i-hire ng client kasi hindi na siya hahanap ng graphic designer o yung thumbnail creator kasi kaya mo nang gumawa nun, diba? Na ang bayad ay same lang kung magkano ang budget niya para dun sa YouTube video editor. Make sense? Madali ka din makakapagpataas ng sahod kung madami kang skills, 'di ba? Oo, 'yun na nga, again, video editor ka, pero kung may iba ka pang skill na related din naman dun sa pagiging video editor, sana nakatulong. Okay? Follow for more videos.